ザルと俺がいればイザル、俺たちは2年前の Nagsimula ang eksena sa mga barko ng mga Navy na nakapalibot sa Egghead Island. Sa telepono ay nagulat ang mga Gorosei nang magpakilala si Luffy at sinabing hawak nila si Dr. Vegapunk. Sinabi ni Saturn sa isang Vice Admiral ang kanilang mga mission na iligtas si York, kunin ang Punk Records at utak pati na ang power plant ng Mother Flames. Dumating na nga sa Egghead si Admiral Kizaru at nagsimulang umatake at sinubukan siyang pigilan ni Sentomaru habang naramdaman ni Luffy ang aura na may malakas na presence sa paligid. Nagpalitan ng atake ang dating dalawang magkaibigan na si Kizaru at Sentomaru. Umatake din ang mga pasifista sa gilid ng isla at dumpensa din ang mga Navy Vice Admiral at nagpaulan ng mga cannons. Lumitaw ang mga Sea Kings sa harap ng barko at nagulat ang mga sundalo nang biglang umatake. Isang pinabagsak ng mga bagong Vice Admiral ang mga halimaw pati na ang mga pasifista. Nakita ng mga Straw Hats sa CCTV ang mga nangyayari sa labas at natakot sila nang makita si Kizaru dahil sa nagawa nito sa Sabao D Archipelago na nagbigay nga ng trauma sa buong crew. Patuloy sa labanan ng dalawa habang mabilis na nag-crack ng passcode ang grupo ni Vegapunk na si Edison at Stella. Patuloy sa labanan ng dalawa at nagpaulan ng laser beam si Kizaru. Kailangang tuparin ni Sentomaru ang kanyang pangako sa Straw Hat at kinuha niya ang palakol at hiniwa si Kizaru. Sa gitna ng laban ay naalala ni Kizaru kung paano nila nakilala si Sentomaru. Habang naglalakad sa gubat sina Kizaru at Vegapunk ay nakita nila ang matabang bata na binugbog ang mga uso sa gubat. Tinanong nila ang batang Sentomaru at sinabi niya na naglayas siya sa kanilang lugar dahil ayaw niya sa mga tao doon at kailangan niya ng trabaho para pambili ng rice balls at nagtawanan sila ng parinig ang kumakalam na sikmura ng bata. Napagdesisyunan ni Vegapunk na gawin niyang bodyguard si Sentomaru dahil malakas ang pangangatawan nito. Tinatawag niyang uncle si Kizaru at nagpaturo ito kung paano niya proprotektahan si Vegapunk. Nakailag sa atake si Kizaru at tumira na naman ito ng laser beam gamit ang daliri. Makikita sa kanyang mukha na kahit naka-sunglass siya ay malungkot siyang labanan ng dating mga kaibigan. Kinuha niya ang pangcommand ng mga PX at inutusan ng mga pasifista na atakihin ang mga Sea Best weapon. Madaling napabagsak ang mga ito at nabuhayan ng loob ang mga sundalo. Nakita nila sa CCTV na natalo si Sentomaru kay Kizaru kahit na siya ay malakas. Natakot si Usopp nang sinabi ni Vegapunk na madaling pasukin ni Kizaru ang mga barriers dahil siya ay gawa sa liwanag at tatagos lang ito. Nakasakay sina Luffy, Bonnie at Frankie sa kanyang robot habang papunta si Kizaru sa kanilang kinaroroonan. Nagkasundo ang dalawa na kung iyan muna habang may oras pa para maging malakas. Narinig nila ang malakas alarm at sinabi ni Lilith na ito'y hudyat ng emergency alarm at madali ngang tumago si Kizaru sa barriers. Habang abala ang lahat ay tahimik lang na nagmamasid si Rob Lucci para sa plano. Nagulat si Stussy na nagkakape nang makitang lumipad ang ibon ni Rob Lucci. Inatake niya si Vegapunk at hamarang si Stussy kaya tinamaan siya ng finger gun sa tagiliran. Bumagsak si Stussy at binunot ni Zoro ang kanyang katana at sinaga ito ni Lucci sa kanyang paa at sa lakas ay tumago sila sa labas ng building. Nakita ni Kizaru ang naglalakad na robot at nalaman niyang bitbit pala nito ang barkong Sunny kaya wala ito sa gilid ng isla. Nagulat si Frankie dahil biglang nawala si Luffy at hindi natapos sa pagsasalita si Kizaru nang biglang umatake si Luffy at naglabas ng haki. Babatiin na sana niya ito sa kanilang muling pagkikita pero may paparating na malakas na tadyak na may haki kaya hindi nakapag-teleport si Kizaru kaya sinaga na lang niya ito sa kamay. Nakangiting sinabi ni Luffy kay Kizaru na sila ay 100 beses na mas malakas kaysa dati at doon natapos ang episode. Kita-kits tayo sa susunod na video, mga kasi-anime. At huwag kalimutan uminom ng tubig, at syempre, kung may gusto kang ipa-recap na anime movie o series, ay comment mo lang yan sa baba, baka yan na ang isunod natin. Salamat!